Isang magandang umaga po sa inyong lahat, isang magandang umaga. Ngayon ay 5 ng Oktubre, October 5, at ang oras dito sa Los Angeles, California ay mga 5:40, 5:40 ng umaga. Thursday, Thursday, at nais kong mag-vlog, ang title ng iba-vlog ko ngayon, ay ah, resign ka na, Resign ka na, Comelec Chair George Erwin Garcia. Yan po ang title ko ngayon, Resign ka na, Comelec Chair George Erwin Garcia. Para hindi na matuloy-tuloy yung panluloko mo sa mga tao. Yan ang kuwang ko ngayon, Yan ang tatalakayin ko, Una ay yung sabi niya nung una ay wala daw batas na nagbabawal ng paggamit ng private IP address. Opo. Yan po ang sinabi niya. Ay ang masasabi ko lang dyan ay masyadong general term yung ginamit niyang salita, Kaya tama 'yun. Tama 'yun. Walang batas na nagbabawal ang paggamit ng private IP address. Oo. Ay bakit naman isusulat 'yun? Kahit na isulat 'yan, wala ding kwenta. O kahit na may batas tayong ganyan, wala ding kwenta. Kasi mayroon po tayong kontrata. Opo, may kontrata po ang Comelec at saka Smartmatic. May kontrata po yan na yung vote counting machine, in every precinct, the vote counting machine will transmit in 3 different servers, namely the municipal server, the transparency server, and the Comelec server, main server. The vote counting machine will transmit, or will send the election result simultaneously, or at the same time in 3 different servers. Ganun po yan. Ay hindi nasunod pala yun at iba ang nangyari, hindi ba? Ay di yung kontrata po ang hindi sinunod, Ulitin ko, may kontrata tayo sa Smartmatic, At ginastusan po yan ng bilyon, para makabili lang nung vote counting machine na yan. Hindi ba? Tapos hindi sinunod. Ngayon, ano yung pangalawa, na panluluko na sinasabi ni George Erwin Garcia ng chairman ng Comelec? Ang pangalawa na panluloko niya ay yung sinasabi niya na gumamit sila ng telco interchange. Ayan po, panibago na namang salita, hindi ba? Panibago na namang salita, ganyan po ang ginagawa nila gumagamit sila ng ibang salita. Opo. Pwede mong sabihin dyan na telco switchboard. Pwede rin At wala pong katapusan yan. Kasi nga maraming magkakaparehas ang salita o halos parehas ang meaning. Hindi ba? Gumamit sila ng ayaw niyang sabihin na
private eh. Ayaw niyang sabihin na private IP address eh. Ang ginamit nila ay switch, Oo nga, yung switchboard. Telco interchange. Oo. Ay panluloko po yan. Ganon din po ang ibig sabihin yan. Na sila ay gumamit ng isang private IP address. Ano? Nataliwas dun sa kontrata. Ano? Kasi yung pong mga BCM, yung boot counting machine natin, ay gagamit yun may naka-assign na ron na public IP address. Kahit na saan sila dadaan pala yan, sa Globe o sa ano ba yun? Yung mga natin dyan, internet provider. Kahit saan pala sila dadaan dyan, pwede. Oo. Kasi ang sabi ni General Rio, may 3 SIM yun, sabi niya. Kahit na yan, pwede silang makidaan. Oo. Ngayon, hindi nasunod yun. Hindi nasunod. Yung mga boto ng mga tao po ay hindi pala nabilang. Kasi nga, sang-ayon sa record ng COMELEC, doon sa mismo sa kanila nanggaling ito, ay ang nagpadala ng mga boto, kasi reception sila yan, yung reception lang nila, ay private IP address. Ano po ang ibig sabihin yan? Private means naandun lang sa kanila. Pribado yun para sa kanila. O hindi dumaan po ng internet. Hindi. O hindi dumaan ng public. Kung hindi, local lang. Local area network. Yun po ang nagpadala ng mga boto sa kanila. Na noon ayaw kong sabihin ito, ayaw kong sabihin, pero ngayon sigurado na ako kasi ang dami ko nang napagtanong mga IT expert po eh. Yung 192.168.0.2 ay in-identify po yun ng router nila. Opo, ang nag-identify po noon ay galing sa kanila. Opo, kasi kung bibili ka po ng router sa buong daigdig, sila ang mag-a-assign ng ng private IP address mo. Yung router mismo. Opo, automatic na po yun. Yung 192.168, private po yan. Opo. Ipinakita ko yan doon sa IT expert. Wala akong sinasabi ang sabi niya ay private po yan, sabi niya. Paano mo kako nalalaman? Ay standard na yan. Kahit anong bibilihin mo na router, sabi niya, sa buong daigdig, ilalagay niya yan. 192.168. Ngayon yung susunod doon, yung .0 ay mapapalitan yon o pwede mong from 0 to 255. Yun namang .2, ganon din. Pwedeng palitan yun ng from 0 to 255 ulit. Kaya ma-identify po yan, Ngayon, ano po ang ibig sabihin ng private? Ang private po, hindi siya pwedeng makadaan sa internet o hindi siya makadaan sa transmission ng kahit na anong telco. Hindi siya makadaan. Opo. Kailangan i-identify muna siya as public. Ganun yan. At makakadaan siya kung yung router, may yan eh. Mayroon ng sariling public yan eh. Yun ang gagamitin niya. Na ibinigay naman ng modem. Yung modem po ang nag-a-identify naman kung ano ang numero mo
bilang isang public. Ganun po yan. Usually ay 3 numero mo siguro dyan o sa isang kumpanya o sa isang compound o sa telepono ang tawag natin dyan ay hotline. Yung iba na, yung ibang telepono ay local. Ganun po yan para maintindihan po natin Ngayon, yung nagpadala ng boto doon sa server ng Commission on Election ay galing lang doon sa kanila. Local po yun. Kaya tinawag natin na private o internal. Opo, kaya napakalaki po na dayaan yan. At sang-ayon sa pag-aaral ni retired Brigadier General Eliseo Rio, 98.9% ng boto nang galing ng Metro Manila, which composed of 7 million po yan, ay doon dumaan doon sa private IP address na yan. Ang ibig sabihin, ang nagpadala mismo ay naandun lang sa compound o nakalink o nakakabit. Kaya yun ang gustong palabasin ni George Irwin Garcia na okay daw yun. Kasi yun daw ang napag-usapan. Ay hindi naman Wala nga sa kontrata yan Wala sa kontrata na gagamit kayo ng private IP address. O kaya wala sa kontrata na gagamit kayo ng telco interchange. Wala. Kahit na nga sa diagram nyo doon sa schematic diagram o yung single line diagram, wala Imbento lang po yan o inintroduce nyo ngayon dahil nahuhuli po kayo. Kaya nga dapat ay mag-resign na kayo Oo. Huwag nyo nang hintayin ang galit ng mga tao. Opo, nakikita kasi ng mga tao na niloko lang pala ang mga tao Hindi ba? Kaya ganyan. Kung ano-ano na lang ang sinasabi ni George Irwin Garcia. Pero ang challenge ko nga dyan, dapat kung nagsasalita siya ng ganun, may kasama siyang IT expert na 2 sa tabi niya. Opo, kasi hindi naman siya IT expert Kaya, mayroon siyang dahilan para magsalita na hindi niya naiintindihan. Hindi ba? Pero marami na ang nagre-research po ngayon, yun nga, pag sinabing private, ay local lang yan, local connection o local area network. Oo. Pag sinabi naman na public, yun, yung tinatawag natin na internet o pwede silang makadaan sa telecommunication ng telco. Ganun po yan. Kasi na-identify na sila na public. Hindi ka makakadaan po kung hindi ka public. Kaya nga, yung mga vote counting machine po natin na manggagaling sa malayo, ay identified po yun na public. Kasi makikidaan siya po sa telco Ganun po yan. Hindi ka papayagan na makadaan sa telco kung hindi ka public IP address. Na yan po ang kailangan ng every vote counting machine. Kung mayroon tayong 100,000 plus na vote counting machine, kailangan makikita yung record na dumaan sila doon sa telco. Yun ang hinihingi ni General Rio. Yung transmission lag. Ang ibig sabihin, ano ang time na pinadala o ano ang time na dumaan doon sa telco yung mga pinadala na boto ng vote counting machine. Ay wala pala At yun nga, wala silang maipakita kasi hindi pala ginamit yun. Ang ginamit nila ay yung sarili nilang inintroduce nila na ang tawag nila ngayon ay telco interchange.
para nga lilituhin ang mga tao na wala yan sa plano, wala yan sa kontrata, kahit na sa single diagram nila, wala. Yung schematic diagram, At saka, sino ang nag-decide niyan na magkakaroon yan, hindi ba? Sino ang, ayan po kaya kakutsaba nga ang kumilik dyan yan sa pandaraya na yan. Kasi sila ang tumatanggap kasama na po yung PPCRB. Sila ang tumatanggap ng mga boto Bakit hindi nila na-identify agad na, bakit ang mga boto ay nanggagaling lang dito? Hindi ba? Nanggagaling lang dito sa local area network. Hindi ba? Huwag naman yung sabihin na wala kayong mga IT expert dyan. Ay ang laki ng budget dyan, hindi ba? Bakit hindi nila nakita yung problema, hindi ba? Simple, kung ikaw ang tatanggap ng message, alam mo sino ang nagpadala sa'yo ng message. Katulad yan, kung kaibigan mo, kung kamag-anak mo o asawa mo magpapadala ng message, makikita mo dun. Hindi ba? Ay bakit ay ang message na yan ay iisang IP address ang ginamit? Private pa. Hindi ba? Dapat noon, naalarma na sila. Hindi ba? Supposed to be kasi ay manggagaling sa public IP address. Kahit na nasa Metro Manila magpapadala, dadaan siya ng telco. Kahit na malapit lang, kahit na naandun lang sa street, the same street, o sa kabilang building, dadaan po yan ng telco. Opo. Ganun po yan. Kaya, napakalaki po dayaan yan. Uulitin ko lang ang private, hindi ka makadaan sa yung private IP address, hindi ka makadaan sa internet. O ang tawag nila dyan ay hindi ka makadaan sa highway ng telecommunication o yung public highway ng telecommunication kung hindi ka public IP address. Aayusin muna yan. Aayusin muna ng modem. Ganun po yan. Ay ang sinasabi niya nung una ay wala daw batas. Ay tignan mo yung kontrata. Tignan mo yung kontrata kasi yung kontrata, yung paggawa ng kontrata ay in accordance with the law yan o in accordance with the Constitution. Pero kung sasabihin mo na wala nagbabawal ang paggamit ng private IP address, ay para ding sinabi mo na yung specific na tao ay hindi nakasulat sa batas. Hindi ba? Halimbawa, pwede mo yung sabihin din na walang nagbabawal na si Erwin George Garcia ay hindi pwedeng gumamit ng private IP address. Hindi gagawa ng batas na ganun, na very specific. Hindi, kasi kulang nga ang tinta ng ballpen, kulang ang bond paper. Kung isusulat lahat yan, at kahit na naisulat yan, kahit na naisulat pa yan, mabubutasan pa rin yan. Ganun yan, ganun po ang batas nabubutasan talaga. Katulad yan, sinasabi nila, wala namang kanyang batas na nagbabawal. Ay kahit na naisulat yan At saka common sense naman, ano ba ang kontrata? Ano ba ang pinirmahan? Ano ba ang general belief natin? O yung popular belief? Hindi ba? Ang paniniwala natin, every vote counting machine will transmit or will send the election result, hindi ba? In 3 different servers. Simultaneously po yan at the same time. Ang ibig sabihin, copy parnis. Hindi ba? Paano mo maikaka-parnis yan? Copy parnis kung hindi ka public, hindi ba?
paano mo padadalhan yung tatlong tao in three different location, hindi ba? Yun ang problema dyan hindi ba? Ay kaya nga ang kuwang ko ay mag-resign na lang ito si Comelec Chair George Irwin Garcia. Pinaglululoko na lang ang mga tao Pero ang mga tao po ay unti-unti ay nalalaman na. Opo. At kahit na sino po na IT expert ang tanungin nyo, ganyan din po ang sasabihin. Opo. So, yun ang kwan natin, wag po tayong malito, wag po tayong padala sa sari-saring balita, Ito po ang kwan natin, ang pagtuunan natin ng pansin, lalo na itong palapit itong 2025 election, hindi ba? Mag-i-eleksyon na naman ng mga senador, hindi ba? So, wag na tayong papayag dyan sa automated na yan. Dapat hybrid na lang. Hybrid, wala pang gastos, hindi ba? At sigurado pa na transparent yung boto, hindi ba? Manual ang pagboto, ang pagbilang ng boto ay manual din, kung may record na, kung may mga record na lahat ang mga watcher, ang mga teachers, na i-record na, pwede nang ipadala ng electronically. Opo, ganun lang po yan. Ay ito kasi wala namang mata na nakakita Walang mata na bumilang Ang bumilang yung machine. Ang nagdetermine ay yung machine kung kaninong boto yan. Kaya nga napakalaki po na dayaan yan, O sige po, at hanggang dito na lang po, at sana tayo ay may natutunan, sana tayo ay pagpalain ng Diyos at kahabagan niya tayo, at muli ay isang magandang umaga at salamat po, Salamat po sa inyong pakikinig, Salamat po.